naniniwala ako na hindi matutuloy ang impeachment dahil magkakaproblema. Kung matutuloy yan, pagdebatihan muna natin. Ang paraan ng pagkuha nila ng ebidensya ay mali. So pagka mali ang paraan, mali din ang proseso. Sa mga tirada. Ibig sabihin si Marcoleta manggugulo. Mag-isa lang siya. Tingnan natin mga gawa ni Marcoleta. Exciting yan. Tingnan natin. Kasi wala naman siyang nagawa sa Kongreso. Wala naman siyang achievement doon eh. Dito tingnan natin sa Senado. Diba? Yan lang naman kasi ang purpose niyan talaga. Baka nga kapag matapos ang impeachment at nailigtas niya si Sara, baka mag-resign pa yan. Okay. Ang ginawa ho ngayon ni Chis Escudero ay hindi po kinausap si Martin. Bagkos pinadalhan po ng sulat. At ang sabi sa sulat ay pursuant to Rule 1 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, we would like to inform your good office that having taken proper order on the impeachment of Vice President Sara Duterte, the Senate shall be ready to receive the House of Representatives panel of prosecutors at 4 o'clock in the afternoon on June 2nd, 2025. As stated in our letter, dated February 24, 2025, the Senate shall expect the prosecution to read the 7 charges under the articles of impeachment in open session. Thereafter, the Senate shall be convened as an impeachment court at 9 o'clock in the morning of June 3, 2025 for the purpose of issuing the summons and such other relevant orders. Thank you, truly, very truly yours. Nakasisi po yan kay Sara. Ayan o. Okay? So, yan ang nila. So, itong sila Beatrix, yung 11, not really 11, but 9, at least 9 representatives, ay kailangan mag-ready na sila. And then later on, etong pag nag-session, kasi kailangang aprubahan ng mga senador yung pagiging prosecutor nito ni Shell Jokno at saka ni Leila de Lima. So pagka nangyari yun, then mag-e-enter lang sila ng appearance dyan sa impeachment court kahit na ongoing na yung impeachment. Makakasali na sila. At sila na ang gigisa at makikipagbakbakan sila sa mga abogado ni Sara. At magpa-prosecute din sila kay Sara. Yan. Diba? So, ito ang exciting. Kasi lalabas dito, babalandra dito yung mga ebidensya nila na sinasabi ng mga DDS na walang ebidensya. Sabi naman ng mga prosecutors, meron. Nag-imbestiga nga kami. Meron. Nandun sa Kongreso, nandun maraming katibayan. May mga dokumento sa amin coming from COA. No. Sabi naman ni Marcoleta, mali ang proseso. Yung mga ebidensya na kinuha ninyo sa hearing, hindi yan dapat pwedeng gamitin. Kasi ang purpose ng pagkuha ng ebidensya nyo ay in aid of legislation, hindi in aid of prosecution. Tayo ng Marcoleta to. Nagpapatawa. Di ba? Ay nako. Alam nyo, tama naman po yung impeachment na ginawang ito kay Sara. Kahit nasabihin natin naka-apekto roon sa alyansa because the remedy for that ay dapat matapang ang ating mga alyansa candidates during those days. Kaso duwag eh. Hindi sila nagsasalita para ipagtanggol ang ginawang pag-impeach si Sara. Ganon din yung ginawang pag-aresto kay Duterte. Hindi nila ito pinagtatanggol at pinaliliwanag ang validity and the necessity why Sara must be impeached and why Digong must be arrested and brought before the ICC. Hindi po. Diba? Walang ganun. Kaya, nako, olats yung iba sa kanila. Kahit late na gagawin niya ay may dahilan, isa na rin ang abuso ng mga ahas. Okay. Okay, so iwanan muna natin ito. Makitanong dito sa impeachment ni Sara. Pero sinasabi ko lang yung kay Marcoleta, wala pang gugulo lang yung trip noon para maharang lang yung impeachment.
Pero tuloy at tuloy yan. Dahil yung, maalala ko lang din sinasabi niya pala, sinasabi rin pala, eto naman, may naglabas nga pala, no, si Makalintal, yung expert ng, yung election lawyer expert. So obviously, hindi niya nga, sinabi rin naman niya, hindi niya kabisado ang impeachment. Kasi meron pong rule 40, dito, rule 40, 46, tama ba? Ang sinasabi rito, Section 122, unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session in the same status. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. So, ibig sabihin, ang session po kasi, sa isang Congress, there can be, they can have like multiple session ended and started, diba? Started and ended sessions. They can have that like under the 19th Congress. So meron silang mga ganon. Tapos, ang binabanggit naman po dito is the expiration of a Congress, of one Congress. So 19th Congress ang mag-expire sa June 30. Diba? Sinasabi rito, lahat daw po ng mga bagay-bagay na natenga o nakatenga, siya ay terminated na, baliwala na, ala ng kwenta. Kapag nag-expire na ang isang kongreso, which is sa June 30. So, pero maaari naman daw po itong talakayin yan, sa kongreso as if presented for the first time. Ibig sabihin, ulitin nyo ang impeachment labang kay Sara. May 1-year ban. Di ba? May 1-year ban. So, next year February pa uli, pwede si Sara na ma-impeach. Ganon. Pero alam niyo po, hindi po ito applicable sapagkat ito po ay para sa legislative matter or matters sa paggawa ng batas. Ang Senado ay may isa pang mukha which is ang impeachment court na hindi lang na-realize ng mga senador natin noon at nito ni Kiko, ni Chis Escudero, na once na-receive nila ang articles of impeachment, it automatically converts the Constitution automatically converts the Senate into impeachment court. Diba? Tapos tong mga judges na to, kahit na sinimulan pa yan sa 19th Congress, sinusundan natin ng US na may nangyari na yan. Nalimutan ko kung kaninong presidente yun. American president, sinimula ng ganitong Congress, tapos ipinagpatuloy yung pagdinig doon sa sumunod na Congress. Sinusunod natin yan. Bahagi yan ng judicial processes natin. So, 20th Congress, sila yung mga nanalong senador dyan, yung uupo bilang judges. Ganon din yung mga 12 na nanggaling po diyan sa 19th Congress. Yan. So ganon mangyayari diyan. Kaya tuloy na tuloy, di ba? At tingin ko hindi po pwedeng manghimasok ang Korte Suprema para sabihin na, oy, merong mga depekto ito, katulad ng nagsasabi, kaya lang siya pumirma dahil sa pondo, dahil maiipit ang pondo. Hindi ho. Yan ay pwedeng papanagutin ang mga gumawa niyan, yung mga sinabing nakatanggap ng bayad, pwede ho silang papanagutin sa ethics committees. Ethics committee ng House of Representatives. Yun. Pero hindi po pwedeng maging dahilan ito para madeklarang invalid ang impeachment. Okay? Oo nga Wala nga yung mga matatanda na. Diba? Oy, grabe, baha ngayon ng Davao, ha? Pinabalita pa lang na uulan bumabaha na sila. Good luck sa 51 billion ni Pulong. Okay, so ito naman pag-usapan natin itong mga ayuda.
Alright, so good morning po. Sabi rito, tupad, akap, at AX. No more. Lacson, gigibain ng padrino-based na ayuda. Alam niyo ako, totally agree po ako dito. Nagbuwagin na yung mga ayuda na yan. Ang tupad, lang yan, hindi naman po ito ganun ka-accurate. Dapat ang nag-identify dito na kung sino yung mapapasama po sa tupad, hindi po dapat ito kasi dinadaan through barangay. Hindi eh. Ang nangyayari kasi, mga barangay pa rin ang namimili kung sino yung magiging benepisyaryo ng tupad. Hindi po dapat eh. Dapat talaga kung DSWD, purely DSWD lang. Hindi po sila manghihingi ng listahan mula kay Kupitan o kaya kay Kagawad. Hindi dapat ganon. Diba? Isipin mo yung kalugar lang namin, merong building na bahay. O, retired employee ng ABS-CBN, miyembro ng tupad. O, yung kalbo, miyembro ng tupad. Diba? Nakakapagpariban tuloy. Ay nako. And then yung AKAP natin, Diyos ko po, alam niyo naman na yung issue ko dyan sa AKAP. Pinam-vote buying, no, ginawang pang-vote buying ng mga kongresista. Yung 5K na dapat na matanggap ng kawawang kapos ang kita, 2,000 ang matatanggap kasi 3,000 ay gagamitin pa sa next payout ng ibang tao. Yung form hindi pwedeng sulatan magkano natanggap niya o tatanggapin. Walang petsang ilalagay. Kasi sila ang mag-fill out eh. Etong mga kongresista natin, mga staff nila. And then yung AX natin, di ba? Eh, wala pa naman yung mga yan. Ang gobyerno natin nagbibigay na ng mga ayuda sa pagkapanahon talaga ng pangangailangan eh. Di ba? So dapat tanggalin lang yan. Tanggalin yan. Dahil hindi ho maganda kasi. Pangit ng imahe ng Pilipinas natin sa ganyan. Diba? Talamak yung korupsyon. No, dahil sila yung may control, yung mga kongresista. Kaya mabuti ngayon, merong isang gagawa ng panukalang batas para gibain yung padrino-based ayuda na yan. Kunwari yung tulong-tulong. Pero ang totoo, pinagtutulungan ang pondo ng bayan. Diba? Gamitin para iangat ang pangalan sa darating na halalan. Karinawa, aprubahan ng Pangulo natin pag nagpasa na ng resolution, ng bill, etong si Ping Lacson. At sana ang Kongreso ganun din. Di ba? Hindi porke tinamaan sila, no na sila. Di ba? Alright. Akin, go. Okay ako dyan. Go! Ano mo yan, panukalang batas mo na burahin na yung tupad, AX at AKAP na yan. No? At ang mga taong bayan, ibabase nila ang pag-appreciate sa isang kongresista base sa kanyang performance sa trabaho. At hindi dahil dun sa nabigyan sila ng ayuda. Marami ang ayudang binibigay pero mas napakarami ang hindi naman po nakakatanggap. And that's fucking unfair. Diba?